Sa unang tingin nga mga mare, mapagkakamalan mo talaga ang tiles. Eto ang binil na nilagay nga natin dito sa atin. O siya mga mare, magpapansit na naman nga tayo dahil nga ika-6 na buwan na nga ni Gail natin. Pero eto nga sa wakas dumating na ngayon in-order nga natin na binil. Dito muna nga tayo mga mare sa binil kasi hindi pa tayo makakapagpa-tiles nga ngayon. Marami pa rin talaga tayo mga mare kailangan pa nga ditong gawin. Yung may kisame pa nga. Tapos syempre mga mare, hinuhulugan pa nga natin to. Kaya sa ngayon eto muna nga. Bukod kasi dun mga mare, talagang nakita namin maganda rin naman ang binil dahil ngayon isa nga nating nilagay sa kubo ay ang tagal-tagal na nun hindi pa rin nasisira. Kumbaga nasubukan na nga rin natin to kaya naman dito na nga muna tayo. Ang ginawa nga muna dito mga mare sa ating sahig ay kailangan malinis na malinis muna nga siya para sa ganun dumikit nga itong binil nga natin. Yung unang ginamit nga natin nakaraan mga mare hindi naman namin nilagyan nga ng adhesive pero mas maganda na rin kung lalagyan mo nga siya. Pero kung hindi mo naman gusto pwede rin naman. Pero kasi mga mare kahit wala naman siyang pandikit madikit talaga tong binil. Pero eto nga mga mare, para mas sigurado, naglagay na rin tayo ng pandikit. Naman ayan, nilagay na nga rin ni Ran mga mare at sinaga-tsaga niya nga yan. Ganitong pattern na nga lang din ang napili niya mga mare, kaya kailangan medyo may putulin ka pa dyan, sukatin. Mas maganda kasi mga mare yung may pattern ka nga, mas magbuka nga siya lalo mga maring tiles. Kaya ayan, tamang dikit na nga lang siya dyan mga mare habang abala nga kami sa kaluluto dun sa labas. Sabi ko nga sa kanya, itulungan ko na siya, pero sabi niya hindi naman daw kami nagmamadali, kaya siya na nga lang daw. Kakagulat naman nga ito mga mare si mama mapagkaway-kaway pang nalalaman. Nung nakaraan pala mga mare nung bumili nga kami ng ulam, inalok ko nga yung binibilihan nga namin dun sa lungos. Kaya ayan, kumuha sila ng 2 kilo. Dahil napakarami na rin naman mga mare kasi bunga nga ng sili nga natin. Kaya ayan, maagang-maga pa lang nagtulong na nga sila dito. Bale, kinabukasan na nga rin ito mga mare. Ang dami na rin kasi talaga ang bunga, hitik na hitik. Kaya kailangan na rin talaga nating pitasin. Meron na rin naman tayo dito mga maring timbangan. Kaya ayan, tinimbang na nga rin nila. Bale, 2 nga yun mga mare yung inalok ko. Kaya maraming salamat po sa pagbili nyo nga ng sili sa amin. Sabi nga ni Ran, mas dadagdagan pa nga niya daw dito yung mga pananim nga na gulay para nakakabenta nga tayo. At eto nga mga mare, meron nga rin sa ating bumili ng puno nga ng talong, sili, saka nga ng okra. Sabi namin, ipasabay na nga rin nila doon kasi bibili rin naman sila ng feed. Isip ko tuloy mga mare, parang maganda nga rin tong business yung magpapapunla ka tas ibebenta mo. Nung nabibili natin mga mare sa palengke. Etong sa labuyo natin, tinan nyo naman mga mare, hitik na hitik nga ang bunga kaya napakaganda tuloy pagmasan lalo siguro kung mga hinog na nga yan. Nakatuwa talaga itong Gael's mini farm nga natin mga mare, lalo na siguro kung marami na nga tong gulay. Ngayon mga mare, medyo napansin nga namin na hindi maganda yata magtanim nga ngayon. Yung sitaw kasi ni Ran parang hindi nga masyadong nabubuhay. Mabuhay man nga mga mare, parang hindi nga maganda yung mga bunga. Sabi nga ni Ate Marlene, ganun nga din daw mga mare yung sa kanila. Kaya eto nga't namimili pa nga rin si Ran ng matibay nga mga mare na sako, baka kasi bumuhos nga to. Bukod nga sa sili, nagpadala na nga rin kami mga mare ng okra pero wala pa tong bunga pero malapit na kasi namumulaklak na nga rin siya. Napansin ko nga mga mare, parang medyo lanta nga itong mga okra nga natin. Siguro kulang sa pataba o sumobra sa pataba. Ngayon ko nga lang din naisip mga mare, baka pwede nga tayo dito magtanim nga ng kalamansi. Yung maliliit lang pero namumunga na nga katulad nga dun sa kabila nga natin. Dito na nga rin mga mare, pipick upin nga itong mga gulay kaya inilagay na nga rin nila dito. Natawa naman nga ako mga mare, ngayon ko lang napansin pati pala talong may bunga. Kaya ayan, inakit na nga nila dito mga mare sa sasakyan nga dahil may diniliver din naman kaya isinabay na rin. Pagkatapos nga nila dyan mga mare, maghihiwa-hiwalay na nga sila dyan. Sa labas na rin naman nga sila mga mare, kaya ayan, dumiretso na nga rin sila dito sa bilihan nga ng feeds. Tawa na lang muna nga yung pinabili nga natin dahil konti na lang naman yung itik nga natin. Ito nga mga mare yung sinasabi ko, yung inalok ko nga sila kuya, maraming salamat po sa pagbili nyo nga ng sili. Dito rin kasi talaga kami madalas nga bumili mga mare ng ulam. Ito naman nga si Kuya Mark galing pala ng bayan kaya nagpasuyo na nga rin ako ng gagawin nga ulit pansit. Diba, pansit kahapon, pansit na naman ngayon. Pero okay nga lang yun dahil nga mga mare, ika-6 na buwan na nga ni Gail. Balak nga namin kumain na nga lang sa labas pero sabi namin mas makakatipid nga kami kung kami na nga lang magluluto. Kaya sabi ko magluto na nga lang din kami ulit nga mga mare ng pansit. Tapos ayun, kinuha ko na nga rin yung kawali nga sa kabila. Para nga mas lalong sumarap nga mga mare yung pansit nga natin. Syempre, ang dami rin talaga nitong sahog. Masarap kasi din mga mare yung pansit kapag nga maraming ang gulay. Bukod kasi doon, kung order na naman nga ako, masisira na naman ngayon mga mare. Mas maganda na nga yung konti lang, at least hindi masisira. Kami-kami lang naman kasi ang andito, yung mga kamag-anak namin malalayo rin naman. Kaya ayan, nagtulong-tulong na nga rin kami mga mare sa pagluluto nga nito. Nirito ko muna nga etong kikyan para medyo malutong-luto nga siya bago ko nga isahog sa pansit. Kaya lang medyo hirap nga mga mare etong namang usok na papunta lahat dito kasi ang lakas ng hangin. Nung okay na nga, eto't nagisa na nga rin ako dito ng bawang
bawang sibuyas. Nakakatuwa lang din kasi mga mare na sa kalahating taon na nga itong si Gail natin. Sabi ko nga parang kailan lang yung natatakot pa nga ako kung paano ko nga siya ilalabas, kung masisiis ba ako or normal. Yung talagang yung pagle-labor ko ay talagang ilang linggo nga mga mare. Yung inilaban ko pa nga na maging normal delivery nga ako pero ayun nauwi nga sa CS. Yung parang kailan nga lang mga mare nagtatanong ako sa inyo ng mga suggestion nyo paano nga tumaas yung CM, yung dapat kainin para nga mga mare mabilis manganak at kung ano nga yung dadalhin sa ospital kapag manganganak ka na. Ayun mga mare mga iniintindi ko nga dati. Pero ngayon nga mga mare, ayan 6 na buwan na nga si Gail. Totoo talaga na napakahirap maging babae kasi syempre ikaw yung manganganak. Pero mas sabi mo naman napakasarap maging nanay mga mare. Yung tipong kapag napapagod ka na, nawawalan ka na ng pag-asa pero mga mare kapag nakikita mo yung anak mo ay talagang lumalakas ka ulit. Dahil minsan kapag tinititigan ko nga si Gail ay talaga hindi rin ako makapaniwala mga mare na may anak na ako. Minsan nga mga mare nagtatanong pa nga kami sa isa't isa ni Ran kung may anak na ba talaga tayo. Ganun, parang di pa rin kami makapaniwala na meron na nga kaming sariling pamilya. O siya mga mare, habang abala nga ako sa kakaluto, eto naman si tatay abala rin dito sa pagsusudsud nga ng mga damo. Pagkatapos ko nga maghalo, pumunta nga ako kay Ran mga mare para nga i-check siya pero eto nga't matatapos na pala kaya natuwa nga ako pagpasok ko kasi ang ganda na. Sa paglalagay kasi nito, dapat matyaga ka nga rin at syempre mahaba ang pasensya mo. Abay nagulat naman nga ako mga mare, etong cute na Gail na to nandito pala at ang lola niya. Bininyagan na nga ang paglalagay ng binil ng tatay niya at eto't nagtulong na nga kaming magpinsan. Ewan ko ba, hindi naman ako nagbubuhat ng mabigat ngayon pero parang ang sakit nga ng kabila kong ang kamay parang may pilay. Sabi ko nga kay Eric, hanguin na nga baka matutong pa nga yung puwitan at eto nga mga mare, pinatawag ko na nga sila nakakain na pero tinapos muna nga ni Ranto kaya pala ang tagal. Kasi mga mare, hindi rin talaga kami kumakain ng hindi pa nga sila kasabay kaya inaantay rin namin ng mga oras nga na to. Kaya lang gutom na kami kaya sabi na mauna na nga kami. Eto na nga yung panghuling ilalagay nga ni Ran mga mare o diba sobrang ganda niya. Kaya kapag sa unang tingin ay akalain mo talaga mga maring tiles nga to kasi ang ganda at ang linis nga ng pagkakalagay. Kaya nga kung wala ka pang budget mga mare magpagawa nga ng tiles, pwede na rin naman nga ito lalo't kung nagsisimula pa nga lang kayo mag-asawa. Malaking bagay rin kasi mga mare yung ganito nagiging maaliwalas ngayong bahay nga natin. Pero tingnan nyo naman nga po si Baby Gail nga natin talaga hindi papayag na hindi matikman etong pansit kaya tumakot na naman nga sa pansit. Humaba na nga rin mga mare yung huso kasi gustong gusto nga kumain. Tuwing kakain kasi kami gusto niya kumakain nga rin siya. Kaya lang syempre hindi naman pwede nasubuan nga namin siya ng kinakain nga namin. Mahirap na nga dahil baby pa siya. Kaya ayan ibinigay na nga lang ng lolo niya itong daddy niya mga mare. Kapag nga may nagtatanong mga mare kung ilang buwan na siya, sinasabi ko nga ang ganitong buwan niya hindi nga makapaniwala kasi daw ang laki niya. Ba naman parang 1 taon na nga rin itong si Gail. O siya mga mare, aalokin ko nga ulit kayo na kumain nga ulit tayo ng pansit tulad ng kahapon. May nabili nga ako mga maring cake yung maliit lang pero hindi nga dito nadala kaya sabi ko dito na nga lang sa bahay. Ito nga si Gail kapag nakakarinig nga ng tugtog ay talaga napapasayaw na nga rin ang batang to. Dahil nga mga mare 1 kilo nga yung nabili ko nga at niluto nga nating pansit kaya ito nga kalahati ibinigay ko nga kay Ate Wing. Hindi naman kasi natin to mga mare mauubos. Pagkatapos nga natin kumain at magluto, eto sinubukan ko nga dito magdilig tuwang-tuwa nga ako mga mare kasi ang lakas nga ng tubig. Kaya sabi ko nga kay Eric mga mare, subukan niya na nga rin ditong maligo sa kay Kuya Mark. Lord, maraming pong salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang uli.